Mga ka-Republic, sa April 23 pa po natin mapapanood ang pagbabalik ng Barangay Ginebra. Sa panibagong kampanya ng mga mag-aalak, unang makakalaban ng Gin Kings ang Terra Firma Jeep. By this time, pasintabi po sa mga Ginebra haters, muling mabubuhay ang interes ng mga basketball fans dahil maglalaro na ang crowd drawer na kupunan. Aminin man ninyo o hindi, Ginebra ang humahatak ng mga manonood sa PBA. Sa likod ng tatlong magkakasunod na talo sa finals sa kamay ng TNT, sa social media ay may mga naglalabasang tanong. Magbabalasa ba ng line-up si Team Cone? Sino-sino ang iti-trade at sino-sino ang papaalisin? Samantala, ang TNT planong pabalikin si Mikey Williams. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, maraming tanong ang mga Ginebra fans na bagamat hindi ko kayang sagutin ng direkta ay kinailangan kong bigyang pansin. Tulad na lamang ng tanong ng isa nating follower, hindi raw ba nagsisisi si Team Cone na hindi nila pinapirma ng kontrata si Kim Aurin? Naging malaki ang role ni Aurin sa dalawang championship run ng Talk and Text ngayong season 49. Alam naman nating lahat naging 3x3 Ginebra player ang former Perpetual Altas guard. Pagkuway na-drop siya ng Gin Kings noong 2023 rookie draft. Ngunit hindi siya napapirma ng kontrata na nagbukas naman ang pintuan para sa Talk and Text nakuhanin si Aurin. Ewan kung nagkakataon lang o sinasadya, maganda ang nilalaro ni Kim Aurin kapag kalaban ang Barangay Ginebra at nakadalawang championship na siya sa Talk and Text. Tanong ng subscriber natin na may social media name na Dakilang Grab Driver, hindi raw ba nagsisisi ang Ginebra coach na si Team Cone na hindi nila pinapirma ng kontrata si Kim Aurin? Hindi naman po siguro, may dahilan si CTC kung bakit mas pinili niya si Ralph na mas matangkad ng 3 inches kaysa kay Aurin. Naging teammate sila sa Ginebra 3x3 team. At alam din naman nating lahat, ang pagkuha ng player sa rookie draft ay parang sugal din. Pagdating sa professional league ay di mo alam kung sino talaga ang mag-i-excel. Pwede na lang sa top 5 na halos nakatitiyak tayong mag-i-impact sa kupunan na kanyang mapupuntahan. May isa pang tanong sa Dakilang Grab Driver, may plano raw bang kumuha ng ibang player ang Barangay Ginebra at sino-sino ang player na balak pasibatin? Kung sa planong pagkuha ng bagong player, tiyak meron talaga. Pagkatapos ng tatlong magkakasunod na talo sa final sa kamay ng Talk and Text, naging mas malinaw sa mata ng coaching staff saan ba sila mahina, anong area o posisyon ang dapat nilang palakasin. Kaya ang sagot ko sa tanong ni Dakilang Grab Driver kung may plano bang kumuha ng bagong player, oo, tiyak na mayroon. Tiyak mayroong plano. Pero as of now, sino ba ang available sa posisyon na gusto nilang palakasin? Ayokong magbigay ng pangalan dahil ayokong bigyan kayo ng fake news. Usong-usong ngayon na si ganun at si ganitong player ay kukuhanin daw ng Ginebra. Ikinukontent kahit di totoo para makakuha ng mataas na views. Sa totoo lang po, hindi ako privy sa internal affairs o negotiation ng kupunan ng Ginebra tungkol sa mga trade na yan. Ako po'y simpleng vlogger lang na ang misyon ay bigyan lang kayo ng totoong balita. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Seryoso ang Talk and Text sa aspiration ng mga ito na masungkit ang Grand Slam. Matapos may bulsa ang Governor's Cup at Commissioner's Cup titles at the expense of Barangay Ginebra, isang kampyonato na lang ngayong season 49 ang kailangan ng tropang 5G upang mapabilang sa hanay ng mga elite na kupunan na nag-Grand Slam na sa PBA. Ang Crispa, SMB, San Mig Coffee at ang Alaska. At tulad din ng nasabi na natin sa nakaraan nating content, isa rin itong napakagandang pagkakataon para kay Chut Reyes na mapabilang sa mga legendary coaches tulad ni na Baby Dalupan, Tommy Manotok, Norman Black at Team Cone bilang mga Grand Slam coaches sa PBA. Nasabi natin na seryoso ang tropang 5G sa aspiration ng mga ito na maka-Grand Slam dahil sa isang post ni Snow Badwa sa X, sinabi di umano ng kanyang mga kuliglig na may mga TNT officials na gustong pabalikin si Mikey Williams. Bakit?
dahil magiging malakas na armas nila ito para sungkitin ang titulo ngayong All-Filipino Conference. Makakatripit sila ngayong season 49. Ibig sabihin, Grand Slam. Ang payo ni Snow Badwa, gawing tulay si Charles Chu at ang Strong Group Athletics dahil naglaro sa mga ito si Williams noong Dubai Basketball Tournament. Handang kalimutan ng TNT Management ang mga pangwawalang hiya dati ni Williams sa kanila para sa pangarap nilang Grand Slam. Ewan lang natin, pero base sa ugaling ipinakita ng Phil-Am Guard sa nakaraan nito sa TNT, baka hingan sila nito ng sandamakmak na pera. Posible rin naman na magbait-baitan muna si Williams at saka na lang ulit manghihingi ng buwan. Sa isang game ng Talk and Text ay nanood pa itong si Williams, nagpapacharming sa kupo ng nagmamay-ari ng kanyang PBA rights. Nilapitan naman siya ng ibang dating kakampi ngunit di siya pinansin ni Chot Reyes. Bumalik siya sa US na walang nakausap na TNT team officials. Ewan lang natin kung sinong opisyal ng kupunan ang gustong pabalikin si Damun at kung sino man siya, siguradong ang Grand Slam campaign ang laman ng kanyang isip. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shout out sa iyo, George Tolentino. Maraming salamat sa suporta, idol. Lagi kang nariyan. Sa iyo rin, Eddie Fabre. Shout out sa iyo, idol. Salamat sa panunood. Sa iyo rin, Alfredo Lacerna Vlog. Kumpleto na eh. Huwag nang dagdagan. Sa iyo rin, Borlagatan Donald, sana magaling ka na, idol. Ingat lagi. At sa iyo rin, Alili Orchoste, walang iwanan. Tama ka, walang iwanan kahit talo. Sa iyo rin, Edwin Felizardo, manalo matalo, Hinebra fan tayo, sabi niya. At sa iyo rin, Merson Kabady Vlog, mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, Willie Bardahe, sana gumamit ng maraming player. Sa iyo rin, shout out Enrico de Guzman, mula naman dyan sa Belgium. Salamat, idol. At sa iyo rin, Hernando Lopez Jr. mula dyan sa Mall Barbershop sa Santa Rosa, Laguna. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.